Laking manual, pero matik magmahal. Iba. Kamusta ang buhay-buhay? Okay naman. Marami ba tayo mga work lately? Meron akong humor book na ginawang movie. Tapos ipapalabas na sa May 1. Aba! Rom-com. Aba! Okay Yun. O mamaya pag-uusapan natin yan. Pero huwag muna tayong ma-distract. Unahin muna natin itong sinimulan mo, di ba? Tulad nga po ng nabanggit ni Stanley, kamakailan, naging mainit na usapin po online ang magkasalungat na post ng dalawang celebrity na may kinalaman sa opinion nila about the responsibility of children to take care of their aging parents. Ayon sa anak ng isang showbiz couple, sinabi niya na hindi ka pwede magkaroon ng utang na loob sa isang bagay na dapat nilang gawin para sa'yo. Yun po yung sinabi. At ito pa, sagot naman ng veteranong actor Stanley, sabi nila, hindi naman talaga utang na loob o obligasyon ang pagkupkop or pagtulong sa mga tumatandang magulang dahil ito ay normal at natural na lang daw na duty ng mga anak. Sabi. Kaya ang tanong, ano nga ba dapat ang tamang mindset tungkol dito sa pag-aalaga ng mga anak sa mga tumatanda nilang magulang? Yes, yan po ang ating pagdidiskusyonan ngayong araw, kasama syempre ang kada squad at kayo pong nanonood dyan sa bahay-bahay kung meron for sure may iba't ibang opinion po kayo dyan. At syempre, si Stanley nandito pa rin para sa ating SKL, share ko lang. Okay. Alam mo, may opinion ako dun sa sinabi nung anak ng sikat na artista. Oo. Kasi mayaman yung mga magulang niya. So, kaya siguro nasabi yun. Baka hindi kailangan magbayad ng utang na loob dun sa magulang niya. Kasi may kaya yung parents niya. Yun ang naisip ko. So para bang this rule only applies to parents who are not well off? Yun ang sinasabi mo? Yung siya. Yun ang sinasabi niya? Parang baka siya kasi hindi siya nagbabayad ng utang na loob. Ano siya may kaya. So, kanya-kanya. Pero ang sabi niya doon ay, instead of utang na loob, ang ginamit niya ay hindi yun obligasyon. Parang may iba siyang term for that. Parang ayaw niyang gamitin yung obligasyon. Kasi iba yung obligasyon for her. Kasi, di ba may tinuturo minsan na huwag gagawing insurance policy yung mga anak. Huwag gagawing investment yung mga anak. Huwag gawing retirement fund. Kasi sa atin as Filipinos talagang pag nag-work na tayo, talagang tumutulong tayo sa mga magulang. Hindi lang Filipino, pati yung mga Brazilian. Di pa ako nakapunta ng Brazil. Ganito na lang, tanong natin. Itong dalawang to, talagang tumutulong sa mga magulang tong mga ito. Si Amiga, sa kanyang mommy, at si Emma, sa kanyang buong pamilya. Bakit nyo to ginagawa? Well, first, for me, honestly, it's because yung dad ko okay siya. May kaya naman. So ngayon, yung mama ko, since nasa akin siya, ako na lang bahala sa kanya. Bakit siya nasa iyo? Because did you invite her to be part of your life? Yes, ako yung nag-welcome sa kanya dito sa Pilipinas at sinabi ko ako na bahala. Of course, gusto niya rin mag-work and everything, pero iba pa rin nung mas may kaya ako magtrabaho, mas malakas ako at mas makaka-provide ako sa kanya compare kung isabihin ko, bahala ka na lang sa buhay mo. Hindi ko kaya yun. Bakit mo ginagawa yun? Ginagawa ko yun because mahal ko sila. And even my dad, nung nahirapan siya during pandemic, may pinadala din ako before. So parang, for me, parang hindi siya utang na loob. It's more of, kung nasa puso mo yun, gawin mo. Parang ganon. You wouldn't even call it duty You would call it love. Siguro instead of utang na loob, I will call it bukal sa loob ko ang tumulong sa pamilya ko. Kasi I grew up na average kami. Average family, hindi kami well off. Parang yung luho mo, wala muna yan. Kasi lahat needs mo na. So, lumaki din ako na si mama housewife, tatay ko, OFW. So, ngayon na senior na sila, it's my way of giving back to them. And I also have my titas na wala naman din ibang mag-aalaga for them. So, I think maybe God is blessing me
for me to bless others also. Hindi siya obligation, it's more of yes, love. Pagmamahal mo, giving back to this giving people. back. Ang Tama pangit kasi yun, nung oo. term na duty, kasi parang na-obligate ka nga lang, para kang napuwersa Parang napilitan. Parang, di ba pag obligation, para kang dinidemand sa'yo eh. Parang, kailangan mo kaming Oo. sustentuhan ng ganito. Katulad din sinabi Diba? mo, hindi dapat gawing Investment. Retirement Oo. fund. retirement fund. I-invest, mag-i-invest ka sa anak mo para paglaki niya, ikaw na bahala sa akin ha. Siguro kasi nanonood sila ng mga telenovela eh. Parang anak, iahon mo kami sa kahirapan, gano'n. Baka gano'n. Kakapanood nila ng ganyan eh. Kaya talagang, we have to be careful about the stuff we watch and the kind of values that we adopt for our own lives. Hindi po napapanood sa mga drama ito. Diba? Dapat kumonsulta tayo sa tamang source. Diba? Naturuan din tayo after the first 3 commandments about God. The 4th commandment is about parents. Talagang napaka-specific. Honor your mother and father so that all will be well with you and you will live long. Yun ang sabi ni God sa atin. Kaya, if not love, then maybe you should obey your Creator dahil ito ang sinabi niya sa'yo. Diba? At saka, if you make it like utang na loob, diba? Paano yung mga magulang na hindi naging very responsible to their children? Ibig ba sabihin, hindi na natin sila aalagaan? Mga toxic parents to. Oo. Sasabihin natin, hindi mo naman ako inalagaan na maayos eh. Bakit kita alagaan ngayon? Ganun ba dapat yung maging attitude natin? Syempre, hindi. Oo, wag naman yung parang gaganti kayo kasi the reason why nandito tayo is because of our parents. Yes. Diba? Kumbaga, mag-give back tayo, we respect them, pero unless may ginawa silang hindi maganda talaga, na parang dapat makulong sila or what, unless Ibang ganun, usapan na rin medyo po ibang yun. usapan na yun, di ba? Medyo Extreme. extreme na yun. Pero usually, tayo nagbibigay pagka may nakaluwag-luwag. At saka, baka ito na yung mag-break ng cycle of sin or cycle of cruelty, di ba? Yung pag-show mo ng love, kahit hindi maintindihan ng iba, bakit mo ginagawa yan? Sa mga magulang mo na naging remiss sa pagpapalaki sa'yo, di ba? Yeah. That is true love And talaga. add ko lang minsan nga, ginagawa rin natin yung, well, wala pa akong anak, Stanley, but yung mga tao na may anak na, minsan ginagawa rin nila, yung parents nila, yung taga-alaga ng mga babies nila or whatever man, hindi rin nila responsibilidad yun. Oo. Ginagawa lang nila yun because mahal nila ang mga apo nila. Yes. Parang ganun lang yun. So it's the same. Imbes na babayaran mo pa ng yaya or someone outside. Kasambahay, no? Kasambahay. Meron na kayong, di ba? So, tulungan. I have Pagdating sa another parenting. question for you guys. Si Emma, pang ilan ka sa pamilya? Bunso! Bunsong panganay. Hindi. Okay, bunso si Emma, kasi marami din nagtatanong, kaninong anak dapat mapunta itong responsibilidad na to? Dapat ba sa kuya ko, Joey? Panganay? Or dapat ba sa bunso, which is Emma? What do you guys think? Sa akin, kung sino yung pinakamayaman. I was gonna say that. Oo. Kung sino yung pinakakaya. Sino pinaka-may kaya na magtumulong, di ba? Parang nalungkot ka. Kaya ka nga blessed kasi ikaw mag-aalaga. Oo. Pero pagka, Ito kunyari, yung Palawan pa ko. pero kasi kunyari super busy ka, may kaya ka naman, sobrang busy ka, wala kang time, pwede ka naman mag-hire ng mag-aalaga. Oo. Diba? Pwede naman may caregiver, kasi di ba? anong pang-aalaga natin kung di tayo magtatrabaho? Tama. Diba? So, pwede naman ganon. But of course, you still have to give them your time. It's not just about giving them money or money. support Oo. that they need. It's also about giving them time. Pero ito na nga, kung ang mga magulang natin ay halimbawa may sakit, merong special needs, dapat ba ipaalaga na natin sila sa iba? Syempre naman, because sometimes we're not capable eh. 'Di ba? As much as we want to, that's a different skill set, yung marunong magpaligo, yung marunong maglinis, 'di ba? And also parang
I think also nakakawala rin ng dignity sa kanila if it's, let's say, a daughter who does it versus pero ang importante is that we're still present. 'Di ba? Hindi yung parang, oh, ayan, meron ka ng nurse. See you next year. Parang sa Hindi US, ganun. usong ganon, di ba, ilalagay pa sila ng sa mga house for the elderly. Mga parang ano, Hindi maganda home for for the me, aged, Baka dahil nga, matagal na rin ako dito sa Pilipinas, or katulad ng sinabi ko kanina, sa Brazil, pareho lang sa Pilipinas na alagaan mo talaga ang pamilya mo, ang parents mo, lalo kung kayo ay may means, di ba? Ito na lang, meron akong sa inyo. Ano yung masasabi nyo naman sa mga magulang na dahil nasanay sila na tumutulong yung anak nila ngayon, halimbawa si anak single pa, nasanay na tulong, bigay. Ngayon, itong magulang, parang ayaw na mag-asawa itong anak kasi pag nag-asawa, wala na, mababawasan o kaya, di ba? Anong pwede niyong sabihin sa mga magulang na gano'n? Sino yan? Hindi, nanonood kasi ako. May mga gano'n na magulang kasi di ba? Si Stanley Na ayaw silang mag-asawa. Pakawalan. Para Parang naman kung pwede yun. matagal na yung balita na yon, nabalitaan ko yun. Di ba may mga gano'n? May ganon, oo. Pero syempre, yung mga anak, gusto rin naman nilang mag-asawa, magkaroon ng pamilya, no? Kaya natin, kasi I'm sure dahil sa pagmamahal nila sa kanilang magulang, mag-aalaga pa rin sila at magbibigay pa rin. Dapat hindi sila mag-alangan. Di ba? Dapat sa mga magulang nga, parang kung ano yung bigay sa atin, pasalamat na tayo at binibigyan pa rin tayo. Oo. True. At saka, di ba, parang that's a very selfish. Pero napaka-selfish naman yata nung ganun. may mga klase. ganun, may mga ganon. Yung parang selosang mga parents. Or halimbawa, yung katulad ng sample kanina, ginagawa investment, yung anak. May mga ganon na style na magulang. Ibang cases lang naman yun. Hindi naman lahat. Case-to-case basis. Case-to-case basis naman. Okay, so sana po ay nakashed kami ng light sa inyo, mga kada. I think the most important here is that bigyan natin ang ating mga magulang ng pagpapahalaga. Whether it's in our time, it's our attention, and it's our material support, di ba? Dahil ito ay this is a commandment from our Creator, and also because of love, di ba? Whether they love us back or they loved us when we were children, we should show them love anyway. Maraming salamat, Stanley. Thank you, Pia. Dahil sa mga mahalaga mong mga opinion, sabihan mo na kami tungkol dito sa movie na ito. It's based on my book, Men Are From QC, Women Are From Alabang. Bakit ganun? Kasi yung mga long distance relationships sa abroad, magjowa sila sa abroad. Huwag na natin palayuin. Yung QC Alabang lang Parang Nalalayuan na long tayo, yung distance na? traffic parang long distance na QC Pampanga pa oo. naman. Minsan mas mabilis pa lumipad sa Hong Kong kaysa magpunta sa QC. Oo, so abangan nyo po sa May 1, Men Are From QC, Women Are From Alabang. Ang nag-produce po, Signal at Media Quest. Okay. Ang galing mo naman. Congratulations. Congratulations. Ginawa Social ng media accounts na rin. isang ganap na pelikula, ang book. Sa May 18, may stand-up comedy show po ako sa Wicked Dogs BGC, Saturday 8 p.m., May 18 po. Hanapin nyo lang po sa social media accounts ko at Stanley Chi on Instagram. Hanapin nyo rin po ako sa TikTok, Facebook, and may podcast po ako, Underpaid with Stanley Chi. Yan. Gusto mo yung underpaid. Puro tungkol sa work yun Okay. Sino mga gaganap pala sa movie? Si Heaven Peralejo and Marco Gallio. Wow! So cool. Nice. Diba? Pero may ibang nagsulat ng screenplay. The storyline came from from me. your Tapos book. may yung sa script, iba na yung nag-ano. Para Galing. maging movie magkaroon ng dialogue sa pelikula. Napanood mo na? Hindi pa Mag-edit pa yata sila. Exciting! Hindi. Sa set. Yeah, I've been to the set sa malapit lang dito. Oo. Merong mga That's very popular these days, yung mga books talaga nagiging basihan ng mga maraming pelikula. Malaki ba ang bayad? Ano ba yun? Royalties na yun? pre-pandemic Pre-pandemic bayad? Pre-pandemic na bayad O, dapat mataas yun. Hindi Yung pandemic na bayad. Mababa pa yung dollar nun Mababa pa So
Sana you can come back with your actors here. Sana nga. I-vlog natin Sana. yan. Oo. Congratulations, Congrats. Stanley! Thank you very much. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!